maka-encounter lalo sa iyo Panginoon. Lord, tulungan mo ang WTJR na makapag-win, makapag-train, makapag-join at makapag-release ng mga fivefold ministers, makapag-release ng maraming leader, makapag-release ng maraming small group, sa iba't ibang lugar, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kaming tulungan na maging kaisa, Panginoon, upang mabago rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kaming ingatan sa bawat oras ng aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami, maging ang aming mga resources. Patawarin niyo po kami sa anumang aming mga kasalanan. Ito man ay sinasadya o hindi, simula ulo hanggang paa, Panginoon. Linisin, hugasan mo kami sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. In Jesus' name, amen. Hallelujah, Jesus. So ayun mga kapatid, excited na po ba kayo sa word ng Panginoon for tonight? Sino pong excited na mag-receive sa Panginoon? Hallelujah, Jesus. Ayan. Kung ready ka na kapatid na mag-receive sa Panginoon, ready ka na mag-receive ngayong gabing ito. So, let's proceed on to our topic. It is all about benefits of discovering gifts. Siguro, yung mga nasa SFM dito ay meron ng idea about sa benefits ng discovering our gifts. Kasi isa ito sa mga napag-aralan namin. Isa ito sa mga napag-aralan namin nung kami po ay nag-SFM. But glory to Jesus. Kasi doon pahapyaw lang naman. Pero ito ay mas lalo ko pong i-detail sa inyo. Ano po ba yung benefit ng pagdi-discover ng ating gift? Kapag ba na-discover mo yung gift mo, magaling ka na? Kapag ba na-discover mo yung gift mo, ikaw na ba ang pinakamataas na anointing? Kapag na-discover mo ba yung gift mo, ikaw na ba yung pinakamagaling na servant ng iyong leaders or ng iyong Panginoong Jesus? Hallelujah, Jesus. So, we need to understand, kung para saan po ba talaga ang gifts natin. So, sa mga kapatid natin or sa bawat isa na nandirito, nais ko po na laging sabihin or ipaalala sa atin na ang regalo or ang gift na ibinigay po ng Panginoon ay ini-align niya sa ating pong purpose at sa ating pong calling. Hindi ka po bibigyan ni Lord ng gift na hindi align sa purpose mo at hindi align doon sa calling mo. Hallelujah, Jesus. So nawa po ay nagigets po natin. So God wanted us to understand na pag binigyan ka ni Lord ng gifts, ay palagi po yan na connected doon sa purpose or doon sa nais ni Lord na ibigay para sa atin. Like for example po ay ang Pastor Carl, ako po ay nasa apostolic po yung aking apostolic purpose or apostolic anointing ang binigay ni Lord. So bibigyan ako ni Lord ng regalo or ng gift na magagamit kong tools doon sa ipapagawa niya. Halimbawa po ay ako po ay nilagay ni Lord as apostolic hub, yung nilagyan ng Panginoon sa akin. Ang purpose ni Lord, kaya niya ako in-raise as an apostle to plant hub. Pag sinabing hub, hindi po siya yung usual na church. Siya po ay place kung saan natin kinocultivate yung ating gift. Kaya po ang nakalagay dyan, winning, training, joining, and releasing. So hindi ka naman maire-release kung hindi ka pa win. Hindi ka rin po maire-release kung hindi ka train sa kung para saan ka. Dahil po ang isang tao na in-release ng premature, magiging immature. Ang isang taong ni-release ng premature ay immature. Nagigets natin? So if a person is released prematurely, that person is immature. Immature yan sa gifts. Hallelujah, Jesus. Hindi precise ang kanyang gifts. Maaring naintindihan niya yung gifts niya, pero ang mangyayari, magkakaroon ng miscommunication or misinterpretation. Halimbawa, prophetic. Tapos premature yung pagka-release. Ayun, nakadepende sa emotion, nakadepende sa feelings, nakadepende sa bitterness yung kanyang prophetic. Hindi align. Hallelujah. So bago tayo magsimula dito sa ating na to, i-share ko lang po sa inyo kanina ay may isang member na nag-message sa akin at sabi ko, Lord, grabe ka. Kapag talaga meron akong topic na ibinibigay mo, lagi mo akong binibigyan ng example. At example ko po 'yon. Sabi ng tao na 'yon ay meron daw silang gift of discernment. Merong gift of discernment. Pero at the end of the day, hindi niya napangatawanan yung sinasabi niyang discerning spirit. Kasi
the people that they judge is not aligned to the judgment of the Lord. Ano yung judgment na ibinigay nila ay or ibinigay niya doon sa tao na yun is judgment according lamang doon sa desire ng heart niya. Ano po? Hallelujah. Na-reject kasi yung person na yun eh. Na-reject kasi yung person na yun. Kaya yung discernment niya bitter. Ano po? Yung tao na yun ganito, ganyan. And many Christians, they say that they know their gifts. They discover their gifts. Pero paano kaya yun mga kapatid? How can we discover or how can we know our gifts? Ang gift po natin mga kapatid, para po sa pagkakaintindi ninyo, nung Old Testament, kung ano po ang binigay ni Jesus or kung ano po ang binigay ng Panginoon ng Old Testament, yun lamang po ay specific na tao. Halimbawa, sa prophet, ang mga prophet dati ay communicator ng Panginoon. So hindi sila nakakapag-deliverance basta-basta. Ang deliverance nila ay yung utterance na kanilang sinasabi. If the Lord says they are free, they are free. Communication, yung utterance. Hindi katulad ng mga prophets nowadays or yung mga prophets na inilagay ng Panginoon in the New Testament, they have the authority to cast out demons and they have the authority na kapag nakita nila, in-speak out nila, demons manifest. Nagigets po ninyo? Kasi ngayon, in our generation, in this New Testament way, meron tinatawag na gift mix. So may tinatawag po tayo na gift mix. Pastor Carl, ano naman po yung gift mix? Meron na po pala ngayong halo-halong gift. Yes, mga kapatid, may tinatawag tayong dominant gift at may tinatawag tayong subordinate gifts. Ngayon kapatid, kaya ko po i-share sa inyo itong mga bagay na ito para makita nyo, ma-discover nyo, ano ba talaga yung gift na binigay ni Lord sa akin. Hindi yung nakapag-prophesy ka lamang one time, ang thinking mo propeta ka na. Dami-dami naman kaya mag-prophesy na hindi naman propeta. Diba? Ako hindi naman ako propeta but I can prophesy. Because prophetic is a subordinate gifts to me. And my dominant gift is in healing and deliverance. Why Prophet Nehemiah can prophesy or can go into the office of the prophet? Dahil, bakit? Ang dominant gift niya ay yung prophecy at ang subordinate gifts niya ay yung healing at deliverance. Nagigets po ninyo? Pag sinabing dominant gift, yun yung major mo. Nagigets po ninyo? So parang sa school lang to, meron tayong major lang, at meron tayong minor lang. So ibig sabihin kung alin yung dominant gift mo, yun yung practice mo. Kasi yun yung special ability that the Lord ordained for you. Marami sa atin, pinapractice natin yung pinapakapukusan natin yung prophetic. Gusto ko maging katulad ako ni Prophet Lobi na kaya ko makakita ng letters, kaya ko makakita ng names. Pero ang binigay ng Panginoon sa iyo ay hanggang doon lang. Dahil yung prophetic pala na binigay sa iyo ay magagamit para sa healing at deliverance. So anong sense para makapag-prophesy ka sa nation kung para sa healing at deliverance yan? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Anong sense at bibigyan ka ni Lord ng prophecy prophecy na ang scope ay nation kung para sa deliverance at healing yan? Diba? Alam naman sabihin mo, the Lord says to me, Thailand, listen to me. The Lord is saying to you that the Lord wanna deliver you in the mighty name of Jesus. I command every spirit. Nakikita nyo po, meron po tayong scope of gifts. Bawat gifts natin ay may tinatawag na scope. Bawat gift ay may tinatawag na dominant at may tinatawag na subordinate. Yung dominant gifts, yun yung gifts na mas kabisado mo at mas alam mo. At yung subordinate gifts, yun yung mga gift na ika nga ay tools na ginagamit dyan. Like for example, my subordinate gifts is prophetic. Bakit? Kailangan ko kasi siya sa healing at deliverance. Paano naman ako makapag-heal kung hindi ko naman nakikita yung sickness? Magtsachamba-chamba ako doon? Alam nyo, maraming Kristyano ganyan. Kapag maglilay hands, natsambahin lang nila. Father, in the mighty name of Jesus, I command witchcraft. Wala namang witchcraft. I command every spirit of this, every spirit of that. Lahat na ng spirit kirumando sa tao. Are you with me? Hallelujah, Jesus. Naka-experience na po ba kayo ng minister na gano'n? Nung hindi ka naman na witchcraft, pero ika-cast out nila yung witchcraft sa buhay mo kasi daw baka witchcraft, baka ganito. So ibig sabihin hindi sila sure. So meaning hindi nila dominant yung gift na yon. Ibig sabihin, lang nila, subordinate lang nila yung gifts na yon. Kaya pansinin niyo, may mga tao na kapag sila po ay, like for example natin, halimbawa, ang prophet Nehemiah, nag-cast out siya ng demons,
Dahil alam niya yung dominant at subordinate gifts niya, ano po, gagamitin niya yung dominant gift niya, prophesying. Okay, I see these things na mali. Or I see in my visions na may sakit siya sa, halimbawa ay may sakit siya sa, bulok na kuko, na gano'n. Diba? O edi alam niya na yung ikukuman niya direct, specific. Nagigets po ninyo, hindi niya na kailangan lahat. I command every spirit that is attached onto the mind, onto the eyes, onto the ears, onto this, and onto that. Nagigets po ninyo? Naalala ko po yung time na umattend po kami ng conference, conference at 3-day conference in Lipa. At nakita ko po doon yung iba't ibang mga minister na may kanya-kanyang gifts. Yung iba doon nagmi-minister sila pero hindi nila naiintindihan yung kanilang dominant at yung subordinate gifts. Kaya ang mangyayari, maghuhula-hula na lang sila. So 30 minutes na, hindi pa nakaka-cast out yung demons. Bakit? Hindi nila alam yung gift nila eh. Di ba? At sabi ko nga sa inyo, ano man yung bagay na hindi mo alam, hindi ka authorized para doon. So hindi ka in authority or hindi mo kayang i-cast yung authority mo doon kasi hindi mo alam eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, my people perish because of what? Lack of knowledge. So kung hindi ko alam ito, specific na area na ito, how can I use my prophetic gift and healing and deliverance in one? Hallelujah. Nagigets mo natin? Kung hindi ko kayang pagsama-samahin yung gifts na yun in one place, paano ko yun magagamit ng tama? Paano ako matatawag na isang prophetic healer, prophetic deliverance minister? Paano ako matatawag na apostolic anointing at prophetic anointing if I cannot mix my gifts? If I cannot combine my subordinate and dominant gift? Ngayon matututo kayo mga kapatid to discover your own gifts. Minsan kasi masyado tayong na halimbawa, napapunta tayo ngayon kay Prophet Nehemiah, nakita natin, uy, amazing yung prophetic niya, grabe, napakatama-tama. Gusto ko maging katulad nitong tao na to. So ikaw, hindi ka naman tinawag ni Lord as prophet, pero ang desire ng puso mo, gusto ko rin maging propeta. At dyan maraming bumabagsak na Kristiyano. Kasi ang sinusunod nila, hindi yung kay Lord. Ang sinusunod nila yung gusto nila. Bakit sila nakikihalubilo kay John Anosiki or bakit sila nakikigo doon sa mga sa John Anosiki tribe? Wala lang, trip lang nila. Gusto lang nila makay wala, trip lang. Nagigets ninyo? Pero ang tanong, para doon ka ba? Alam mo ba talaga yung gifts mo? Kasi kung ikaw ay para doon, hindi naman kita kumbaga hindi kita kokontrahin dyan kung para doon ka talaga. Di ba? Para like for example, si Prophet Nehemiah, siya ay nagko-cultivate kanino kay Alt Lukaw. And alam ko naman si Prophet Alt Lukaw is grabe yung nun. Grabe yung authority nun at grabe yung alam niya doon sa gifts niya. Talagang as in yung dominant gift niya, kayang-kaya niyang gawin. Imagine mo, kaya sumakay ng eroplano. Awit yan. Di ba? I saw you in my vision and this, and that. Di ba? Pati address ng bahay niyo, sasabihin pa, Di ba? Pati phone number. I see that you are calling to someone with the number 09, this, and that. Di ba? Kasama ko ba to sa bahay? Mga ganon. Kasi bakit? Praktisado nila yung kanilang dominant gift. Bakit kaya nakikita nyo ang galing-galing naman mag-prophesy nito ni Prophet Nehemiah? Kasi po, kabisado niya yung kanyang gift. Yung dominant gift niya, napapractice niya, napapan into flames niya yung gifts na ibinigay sa kanya. At sinabi po sa atin ng Bible na fan into flame all the gift that the Holy Spirit has given to you. Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. So God is good into our life. So I want you to discover your gifts today. Hallelujah. So kaya hindi po porke tayo ay inilad ng Panginoon into a prophetic place o parang ganito. Hindi naman po lahat ng nandito sa apostolic hub ng WTJR ay apostle. I don't believe that you are all apostle. But I believe na nilagay ka dito ni Lord because I am part of your growing. Bakit tayo napunta kay Nehemiah? Because because Nehemiah is part of our growth. Kailangan natin yung anointing niya to grow. Ika nga ay kami po ay parang abono. Kailangan yung abunuhan yung prophetic ninyo. Kaya kailangan nyo ng prophet. Kailangan nyo ng abunuhan yung inyong apostolic grace. Because many of us, we are planted as leader. We are planted as a minister.
Ano po? So, kailangan nating abunuhan yun. Ano po? And that is the purpose of us here in the fivefold minister. Ano to? Equip you for your ministerial work. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. No. Doon ka muna. Sleep na ikaw po. Hallelujah. So number 1, na may share ko po sa inyo, ano, you will be a better Christian. Kapag na-discover mo na yung gift mo, magiging better Christian ka. Pero maraming Christian, dahil hindi nila discovered yung gift nila, they are bitter Christian. Ang bitter nila, kapag nakita nila mas magaling si Nehemiah, dahil hindi nila kayang tapatan yung gift ni Nehemiah, sisiraan ko na lang. Ay, hindi naman totoo yung gift na yan. Hindi magaling mag-prophesy yan. Hindi ganito, hindi ganyan. So, instead that they become better, they become bitter. Natuto po kayo? Ano, many Christian today, ano po, pag nakita nila mas magaling ka mag-prophesy, dahil hindi nila kayang tapatan yung kaya mong gawin, they become bitter, not better. Sabi dito, kapag nakita natin or na-discover mo yung totoong gift mo, hindi mo maiisip na makapagkumpetensya sa iba because we have different capacity. Ano, ang sabi ng Bible, it is depend on what measure the Holy Spirit given to you. Meron kasi sa atin na binigyan lang ng Panginoon ng capacity na merong tinatawag na surface of prophecy, may tinatawag na heavenly prophecy, at may tinatawag na transvision, merong open vision, iba-iba yung ating capacity. Kasi yun yung measure na ibinigay sa'yo. Ay halimbawa, si Nanay Ann, takot sa multo. Pero kailangan niya kasi, or kailangan niya ng subordinate gifts, which is prophecy. Alam nga namang, ang ibigay sa kanyang gift ay yung open vision. Pag sinabi kasing open vision, even demons and angel, kaya mong makita. Kahit mga ligaw na kaluluwa, pwede mo pa rin makita kahit yung white lady. Matatakotin to. Alam naman bigyan siya ni Holy Spirit na magdadala sa kanya ng takot. Nagigets mo ninyo? Hindi naman kalooban ng Panginoon na bigyan tayo ng spirit of fear, but a spirit of what? A spirit of love, sound mind, and power. Ano po? Paano ka naman magiging power doon kung nakakatakot naman yung mga nakikita mo? Kaya nga po laging itinuturo sa atin in the realm of prophecy, ano po, na kapag ang isang vision nagbibigay ng takot sa iyo, hindi yan sa Panginoon. Ano po, baka may nakikigamit na, nakikivision dyan. Ano po, at tinatakot ka lang. No? Alam ng demonyo na alam ng demonyo kung ano yung kahinaan natin, mga kapatid. At hindi sila nagbe-base, hindi na kayang basahin yung isip mo, pero yung action mo, oo. Alam niya kung matatakutin ka. Di ba? So, nakita niyo mga kapatid, hallelujah, Jesus. God never given you the measure na hindi mo kaya. Di ba? Kahit nga po yung pagsubok na binibigay sa atin or yung struggle, ang sabi ng Panginoon, hindi niya i-allow ang isang struggle or isang pagsubok na hindi mo kaya. So, ganun din sa gift. Alam naman, bigyan ka ng hindi mo kaya. Di ba? Kung nakikita nyo na yung gift ni Kuya Nehemiah ay pang nation, yun yung kaya niya eh. At yung gift ni Kuya Yo ay pang church, yun yung kaya niya eh. Ano po? Kung nakikita nyo na ang capacity ni Pastor Carl ay 400 people at ang capacity ng ibang apostol dito sa WTJR ay pang 10 lamang, it doesn't mean na we are not an apostle. Because the Bible says we are both apostle, but some are given 10, some are given 5, some are given 100, and some are given thousands. Nagigets mo ninyo? So even sa mga prophets, ganun, hindi lahat ng prophet binigyan ng church. Yung iba, binigyan sila ng mga place kung saan sila mag-grow. Prophet Sadu. Wala namang specific church si Prophet Sadu eh. Di ba? Ang dami niyang area kung saan siya nagpa-prophesy. And that is his domain. Yun yung binigay sa kanya. Pero si Prophet Lobby, may tinatawag siyang Revelation Church. Ayun yung kanilang domain eh. Yun yung measure na ibinigay ni Lord. Kasi alam niya, yun yung kaya nila. So ngayon mga kapatid, i-discover mo kung saan yung kaya mo. Diba? Alam nga, ang hirap naman kaya magsabi, nasasabihin mo, kaya mo mag-deliverance, pero ang totoo, hindi naman pala. Ano? Na even po sa deliverance ministry, mga kapatid,
Hallelujah. Even sa deliverance ministry, meron po tayong tinatawag na scope of ministry, or scope of our gift. Merong inilagay na kaya po nila mag-cast out ng demons ng minor demons lang. At meron po major demons na kaya nilang i-cast out. Diba? Bakit kaya si Apostle Catherine Craig ganun siya mag-cast out? Dahil ba po iba siya sa pagka-cast out ni Vlad Savchuk ay demonic na yung isa? Or hindi na siya galing kay Lord? Ang sabi ng Panginoon, the same spirit ang pinanggalingan, but they are different. Kasi yung measure ng faith, nakadepende doon sa degree ng anointing na ibinibigay. Diba? Eh kung ang measure ng faith ko, kapag binigyan ako ng Panginoon, hindi, kaya ko mag-cast out kahit pa si Lucifer yan mismo. Kahit pa makausap ko yan si Lucifer mismo doon na magsasabing, no, I want this, I want that. Kahit pa marinig ko dyan ay boses ni Goblin. Ano po? Eh may mga tao na kapag narinig yan, naalala ko dati, naalala ko po dati sa ministry, kapag kami po ay nagmi-minister, meron po dong moments na kami, nagsisigaw na itong spirit of suicide. Ang tinis ng boses. Lahat po sila nagtayuan. Sabi ko, bakit kayo tumatayo? Sabi nila, natakot po kami, pastor. Kasi ang lakas naman po ng tili niya, ang lakas ng sigaw niya. Ang liit-liit niya na tao. Sabi ko, ano ba kayo? Why are you afraid with the demons? Gusto ibig sabihin, hindi po lahat ng tao, ay may capacity noon. Diba? Hindi porket kaya mong banggitin yung in the mighty name of Jesus, nagdi-deliverance ka na, may ka. Diba? Baka yung capacity mo, pambangungot lang. Bangungot pa lang ang kaya mong i-cast out. Pag nasabi mo doon, in Jesus name, makakagalaw ka na kasi sleeping paralysis ka, hanggang doon ka. Diba? Yun yung scope of ministry. Pero pagka pinag-minister ka na, yung demons parang nakagano pa. Yan lang yung kaya mo? Diba? Baka mapahiya tayo sa demons. Baka mapagaya tayo doon sa seven son of Sceva. Yung 7 anak ni Sceva na mema. Di pagbalik, bugbog sarado. Bakit? Hindi kasi nila naman diniscover muna yung gift nila Nakimema-mema lang. At alam nyo, marami sa ating ganun. Diba? Ang thinkings natin, kaya natin yung deliverance. Pero pag dinala ka sa deliverance, kinabukasan, ikaw yung drain. Hallelujah, Jesus. Sabi nga ng Bible, mag-ingat tayo Baka i-deliverance mo yung spirit of lust, kinabukasan, ikaw naman yung bondage ng lust. Baka ngayon, nagdi-deliverance ka ng spirit of masturbation, bukas ikaw naman yung nakakommit ng masturbation. Hallelujah. Baka ngayong araw na to, kinakas mo yung spirit of anxiety, bukas ikaw naman yung anxious. Kinakas mo yung spirit of depression, ngayon bukas ikaw yung depressed. At ikaw na yung may kailangan ng deliverance. Why? Because of that is not the scope of your ministry, or that is not the scope of your gift. Hindi pa siya sakop ng gifts ninyo. Alam ko na naiintindihan ako ni Kuya Nehemiah dahil alam kong dumaan din siya sa ganong process na minsan nakasampu ka na ng inilay hands, parang feeling mo, alam mo yung parang pagod na pagod ka na sa buhay. Parang, teka lang muna, magpe-pray muna ako. Tapos inom lang ng water break. And then boom, malakas na ulit kami, and then boom, okay na ulit. Pwede na ulit for another 10, batch by batch. Kasi bakit? That is the scope of your ministry. Hallelujah, Jesus. That is the scope of your gift. Wag natin pahirapan yung ating mga buhay. Minsan, gustong-gusto natin po na gawin yung hindi naman pa pinapagawa ng Panginoon. Yung pa yung time na dapat ay nag-i-infill tayo ng Holy Spirit, ang ginagawa natin, gusto na natin agad mag-walk in the Spirit. Di para kang sanggol na gusto mo na kagad tumakbo. AI yards. Di ba? Di ba? Para kang sanggol na gusto mo na kagad tumakbo. At para kang 1-month-old na gusto mo na kaagad na kumain ng kanin at saka ng pork steak. Di ba? Hallelujah, Jesus. Yung araw na yun, nagde-develop ka pa nga lang Di ba? And many of us, sa halip po na aralin natin yung gift natin, ang gagawin natin, niyayabang agad natin. Kaya nangyayari, sa halip na maging better Christian, nagiging bitter na Christian ka. Kasi dahil hindi mo makas out yung demon, sisiraan mo na lang yung iba. Naku, kulto yan. Naku, nagsis na ngayon yung yung anointing. Hindi na ngayon, hindi na gumagana ngayon yung mga shadarabararabahaya, come out in the mighty name of Jesus na yan. Nagigets po natin?
how pity or how pathetic ano po yung ganong klase ng isang Kristiyano na nakakaawa. Nakakaawa po yung mga ganong klase ng Kristiyano na pag hindi nila kaya maabot yung degree nung anointing ninyo, pinagpaguran nila yan eh. Di ba? Hindi nyo po alam, baka itong prophet Nehemiah na ito magdamag po yung hulaga para lamang mag-aral. Habang ikaw, magdamag ka rin namang hulaga, kaya nga lang, nagre-reels ka lang. O kaya naman, nanonood ka ng pinag-aawayan ni Yusek Castro at ni BP Sara. O kaya naman kung anong update sa flood control project. O ano na kaya ang nangyari doon sa 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Masasabi ko lang sa'yo, aray mo. Kasalit na mag-focus ka sa mga makamundong bagay na yan. May purpose yan. Bakit yan nangyayari dyan? Hallelujah. May purpose yan. Pero, mas pagpukusan mo yung purpose mo, paano ka magiging better Christian. Hindi bitter na Christian. Sabi po ng 1 Corinthians 12:15-16, if the foot should say, because I am not hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Ngayon, kung ikaw, binigyan ka ng Panginoon ng gift of healing, pero hindi mo naman ipapractice yung gift of healing na yan, hindi naman po yan kakulangan sa body of Christ. Although malaking katulungan sana siya sa body ng Panginoon, pero kung ayaw mo naman i-cultivate at ayaw mo naman maging better Christian, hindi ka naman po pinipilit ni Lord. Mag-aangat na lang po siya. At tandaan niyo po ito mga kapatid, kapag ini-arise ka po ni Lord sa isang platform, ini-arise ka ng Panginoon sa healing, tapos hindi mo ginagawa, hahanap po siya ng iba para tumanggap ng anointing na para sa'yo. And kung mare-remember po natin or magbabasa tayo ng Bible, alam niyo po ba na unang boat ay si Aaron dapat ang tatanggap ng full spirit ni Moises. Pero dahil itong si Aaron at si Miriam ay mga chismosang leader at mga chismosong leader, kaya nga si Miriam nagkasugat-sugat ang buong katawan dahil kachismis, sinichismis si Moises. Sa halip po na maging better Christian, naging bitter. Alam mo yan si Moises, ganito yan, ganyan yan. Maraming Christian, ganyan. Dahil nakakapag-prophesy ng maayos yung mga anointed vessel ng Panginoon, chichismis ka, igogosip ka. Diba? Buti nga may grace pa, hindi ka nagkakasakit sa balat Diba? Buti hindi ka nagkakagalis. Buti hindi ka nagkakagalis katulad ni Miriam. At nang pagkatapos niya na ma-reflect yung sarili niya, doon lang siya gagaling. Hallelujah, Jesus. Marami sa atin, kayo na dapat yun Pero sa halip na maging better Christian ka, ayusin mo yung sarili mo, pag-aralan mo yung gift mo, i-expand mo yung knowledge mo, magpa-infill ka lalo, lumapit ka lalo sa mga leader mo, at huwag kang lumayo. Kasi yun yung unang ginawa nila Lumalayo sila kay Moises, pinagchichismisan nila si Moises. Ano ba naman yan si Moises? Diba? Tira mo, 40 years nandoon sa bundok siya. Sige, magawa na tayo ng ating God. Siguro napatay na yun doon. Baka natuklaw na ng cobra yun, nakain na ng leon, nakain na nakain na yun doon ng aswang. Diba? Siyempre, Pilipinas to. Baka yun ay nadagit na naman nananggal doon sa taas ng Baka nawakwak na yun. Mga ganon. Diba? Nanchismis na. Po. At alam niyo po, binigyan naman sila ng chance pa rin ng Panginoon. Pero balik pa rin sila doon. Kaya ang ending, sino po ang nag-receive nung para sa kanya dapat? Si Joshua. Diba? Dapat sa generation niya, maisasalin ng anointing ni Moses. Pero pumili na lang ang Panginoon to the next generation. Baka kakachismis mo. Ngayon naman, ang i-chismis mo naman yung mga bagong arise na mga leader. O tinan mo, bago lang yan si Dana na naging leader na coordinator. Tapos siya na ngayon ang inilagay doon sa platform ng healing at deliverance si Pastor. Dapat ako yun. Ako yung mas matagal. Ako yung mas matagal na leader. Ako yung mas matagal dito sa church. Oo nga, mas matagal ka nga. Pero magtatagal din kami kapag ikaw ang inilagay namin. Dahil sa halip na maging better Christian ka, magiging bitter ka pa. Diba? Ay nako, sa halip na intayin ka namin, magte-try na lang kami ng bago, oy. Diba? Bago ka pa magbago. Diba? Mag-try na lang kami ng bago. Tapos ang usapan. Nagigets po ninyo? And lagi nyo po yung tatandaan mga kapatid, na kapag hindi ka na
Hindi na nakita ni Lord na for qualification ka or qualified ka, disqualified ka na niya at hanap na lang siya ng bago na para doon sa ano mo, sa position mo dapat. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Dahil merong nauuna sa atin, ang tagal-tagal na nga natin, pero bitter tayo. Pero may mga bago na kaya nila maging better Christian agad-agad. Nagigets po ninyo bakit yung focus nila. Ang galing nilang makinig. Ang galing nilang mag-focus sa pinapagawa sa kanila. Pag sinabing don't go beyond, hindi sila nag-go beyond sa kung ano yung binigay sa kanilang limitation or boundary. Dahil kaming mga leader, nakikita rin po namin ang capacity ng isang tao. Alam nga, ibigay namin sa iyo ang isang trabaho na hindi ka naman in capacity. Diba? Sabi ko nga, ikaw po ay passionate para kumanta. Alam namang ilagay kita sa media. Diba? Baka yung mga picture namin doon, nakangiwi, nakaga, hindi ka naman passionate doon eh. Diba? Igigets po ninyo, diba? Pag pinag-preach kita doon, baka mamaya, madamay pa pati si Duterte at madamay pa si Bongbong Marcos doon sa preaching mo kapag ikaw nilagay namin doon. Di ba baka masabi kami, ito ba yung leading ni Lord ngayong araw na ito? Di ba? Napag-usapan natin yung Ghost Project. Naging senador. Naging congressman, yung preacher ko. Di ba? Hallelujah, Jesus. O kaya yun namang iba, ang gagawin, gagamitin na lang yung preaching para paringgan yung ayaw niyang minister. Diba? Hallelujah, Jesus. At marami pong ganyan sa body of Christ. Kaya po sa halip na makatulong sila sa body of Christ, nagiging perwisyo. Sa body of Christ, hindi na nga nakatulong na merwisyo pa ng iba. Hallelujah, Jesus. At kung pag-aaralan po natin yan, mga kapatid, sabi din po dito, 1 Corinthians 12, 17 to 19, if the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? Diba? Kung ang buong katawan ay puro mata, sinong makikinig? Parang ganun. Sa church, hindi pwede na lahat tayo leader. Diba? Kasi na-experience din namin yan eh. Lahat daw leader, wala nakinig kay pastor. Lahat leader sila, lahat sila magagaling. Lahat sila bida-bida. Lahat sila gusto mag-preach, gusto mag-lay hands. Wala nang ililay hands. Lahat na gusto mag-lay hands. Patay tayo dyan. Diba? Pansinin nyo yung isang church na gusto lahat nila mag-lay hands. Lahat sila nasa unahan. Okay, come forward. May altar call tayo. Sino may lay hands? Lahat sila nandun sa unahan. Magmi-minister. Aray mo. Diba? Kaya nga ang body of Christ may tinatawag na ushering, cooking, merong marshal, merong worship team, merong ushering team, media team, hallelujah, merong driving team, yung taga-drive ng kanilang mga diba? You see, people of God? Diba sabi doon, if the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Diba kung puro tenga ka, ano itsura mo nun? Mukhang alien. Paano ka naman makakaamoy? Paano mo maaamoy na ang bango-bango pala na pabango ni Kuya Nehemiah? Mukhang apesyonado ito. Mukhang imported. Papakinggan mo? Teka, papakinggan ko kung mabango. Parang hindi yata. Ayun si people of God. Imagine nyo, marami sa atin, lahat tayo gusto natin mag-prophesy. Diba? Wala man lang nag-desire sa inyo ng gift of hearing. Wala man lang nag-desire sa inyo ng gift of seeing or ng seer. Diba? Lahat na tayo prophet. Diba? Lahat na tayo magpa-prophesy sa nation. Diba? Maging na tayo nito, maging mga psychic na tayo nito. Baka mamaya, hilera na tayo ka Rudy Baldwin nito. Lahat na tayo magpa-prophesy, lahat na manghuhula na tayo lahat. Diba? Kaya sabi po dito, but as it is, God arranged the member in the body. Kaya po pala, nilagyan po ng Panginoon ng arrangement ang body. Kaya po sinabi doon, sa Ephesians na first is the apostle. Bakit may nakalagay na first? Pwede naman sabihin, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Bakit may first, may second, may third? Because that is what? The arrangement na inilagay ng Panginoon. That is arrangement.
Bakit kaya importante ng Old Testament yung tinatawag po na lineage? Kasi unang ipinanganak si Abraham, Isaac, bago po si Jacob. Kaya po doon sa pattern, di ba? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Meron pa rin arrangement. Bakit hindi sinabi doon na the God of Jacob, Isaac, and Moises, and Abraham? Bakit may pattern kaya na sinusunod ang Bible? Because God is a God of order. Hindi po magulo ang ating Panginoon, kayo lang. Hindi magulo si Lord, kayo lang. Tayo lang mga tao ang magugulo. Magugulo ang isip, walang matinong plano. Dami-dami plano. Diba? Pero wala nangyari. Diba? Because our God is a God of order. Ano po? Hallelujah, Jesus. Pansinin nyo, bago po kami naghawak ng church, idinaan kami sa worship. Pero it doesn't mean na ako po ay worship team. Diba? Sa boses kong ito, ilalagay nyo sa worship team, ay bagyo ang aabutin natin. Diba? Garal-gal ang boses. Diba? Idinaan din po ako ng Panginoon sa leadership. Diba? Idinaan din po ako ng Panginoon sa pagiging servant. Katulad mo, kung ikaw ay nagsaserve ngayon sa ministry ni pastor, dapat daanan ko rin yan. Nag-serve din ako sa ministry ng pastor ko. Diba? More than pa nga sa ginagawa mo. Diba? Dati nga kulang na lang, ayoko nang paglutuin yung pastor ko eh. Kuya JR, ako na dyan. Sasabihin nun, hindi, ako dito. Diyan ka lang, mag-assist ka sa akin. Opo, pass. Nakakatakot eh. Diba? Nung hindi na siya kaya magluto, ang sagot ko naman, pastor, dyan ka lang. Ako na magluluto. Hindi mo na kaya eh. Ako na yung authority. Joke lang. Sasabihin niya lang, okay Dave. Diba? O siya na lang mag-a-assist sa akin. Siya na lang magtuturo. Dave, kulang yan ng yung yung kaldereta mo, kulang ng peanut butter. Okay, pastor. Thank you for reminding me. Diba? Hindi man siya makapagluto, natutulungan niya pa rin ako. Nagigets po ninyo, wala sa body of Christ ngayon, competition. Pag mas magaling siya mag-prophesy, siraan natin. Para ma-elevate yung prophetic niya. Di ba? Hallelujah, Jesus. Hindi po ba yan ang nangyayari sa body of Christ? Kung hindi man po sa gifts ang labanan, sa position ang labanan, hindi, ako na una, dapat ako masusunod. Ako yung senior niya doon. Paano na tayo niyan lalago? Paano natin mapapadami yung kingdom ng Panginoon kung tayo ay hindi man lamang magkasundo? Hallelujah, Jesus. Kaya nga may nilagay na tagapanguna. May nilagay po na tagapangasiwa. At may nilagay po na tagasunod. Yan po yung tatlong level ng leadership na inilagay ng Lord. Tagapanguna, tagapangasiwa, at tagasunod. Tagapanguna, yun po ay katulad naming mga pastor. Tagapangasiwa, yun po yung mga leader na binigyan ng kanya-kanyang task. O ikaw, youth pastor ka para sa worship, ikaw pastor ka para sa youth, ikaw ay para sa women's, ikaw ay para sa mga men's. Ito naman ay para sa mga senior citizen. The ministry of senior citizen. Di ba? Nagigets po nito. Ito naman, ikaw ay regional pastor, ikaw ay mag-handle ng mga pastor at ng kapastoran ng lahat ng region na yan. Or may tinatawag tayo national pastor or yung national director. Siya yung nagdadirect ng lahat ng mga kapastoran sa bawat ministry. Kasi po our God is a God of arrangement. Ngayon, kung merong sinabi ang Panginoon sa ating national director, ibababa yan sa mga tagapangasiwa, sa mga kapastoran. Ang mga kapastoran, ibibigay sa kanilang mga leader, sa kanilang mga tagapanguna doon at ibababa sa mga member. Ang mga member naman ang magkakaskin ng kung ano po yung dapat nating gawin. Because they are the health of the church. Ang trabaho po ng member ay hindi lang taga-upo. Trabaho din po natin na mag-invite. Trabaho din po natin na magdala ng kaluluwa at mag-akay ng kaluluwa papunta sa church. Nagigets po natin. Wala. Kakapasok mo pala ng church, gusto mo na kagad mag-street preaching. Di wow. Diba? Ang unang role natin dito, magdala. Maging taga-sundo ng kaluluwa. Sunduin mo yung mga kaluluwa. Ang dami-dami naman pwedeng ma-invite sa inyo eh.
Diba, tingin ka sa kanang kaliwa, taas baba. Diba? Pag may nadaanan ka doon sa inyo, si kumpare, si kumadre, si kumpadre, si kumare, si Beshiwap, yung mga kaaway mo doon, dali mo sa Panginoon, pwede rin yun. Diba? Sabi naman, mahalin mo yung kaaway mo, o Beshi, kahit nag-aaway tayo, mahal kita, halika, sumama ka sa church na tayo magsisimba. Diba? Nagigets po natin, our God is a God of arrangement. God arranged the member. Kaya nga may tinatawag tayong pastor. Ang trabaho nila ay to shepherd. Kaya po na-share ko din po sa inyo kanina, yung reminders natin doon sa GC, na ang trabaho ni pastor ay hindi po siya naka-assign para po siya na lahat ang gumawa. Meron tayong conference, bahala na si pastor. Maglilinis ng church, bahala na si pastor, full time 'yan, 'di ba? Meron tayong lulutuin, bahala na si pastor diyan. 'Di ba? Full time 'yan, kaya niya na 'yan. 'Di ba? Dapat lagi tayong makikiparte doon sa burdens na ibinigay sa atin. Dahil parte po tayo ng body. Sila lamang po ang nagsisilbi nating ulo. Sila lang yung nagsisilbi pa ng sila yung mga nagsisilbing pinakang utak ng kingdom na yon. Ang the head pala ay ang Panginoon. The head is the Lord Jesus Christ and they serve as the brain. Hallelujah, Jesus. For the whole body. Lahat tayo ay may function. Huwag tayo masyadong OA. Dahil lang hindi masyadong napapansin yung ating ministry, ayaw na nating mag-work sa Panginoon. Ano ba yan? Ang aking goal lang naman dyan ay nakaupo lang sa church. Kapatid, baka naman hindi ka nag-i-invite. Yan po ang trabaho ng mga member. Yan po ang trabaho ng mga nakaupo lang sa church. Mag-invite kayo ng mga kaluluwa. Huwag mong hayaan na pag upo mo sa church, wala ka ng katabi. Next week wala pa rin. Magdala ka ng itatabi mo sa'yo. Diba? Magdala ka ng pampuno doon sa ministry para naman po mapulfill din po ng mga pastor at mga leader yung kanila pong gawain. Ang trabaho po ng pastor ay, kaya nga po may fivefold ministry na tinatawag Diba? May iba-iba silang trabaho. Ang apostol ay para sa governance, ang prophet ay para sa communication or guide, ang evangelist ay para mag-gather ng mga tao, ang pastor ay para mag-take care ng mga flocks, ang teacher ay para magturo. Diba? Ayan ang trabaho ng member. Hindi mag-invite. Magdala ng mga tao sa church. Huwag natin laging dadahilan, hindi ako evangelist, kaya hindi ako makakapag-invite. Sus Ginoo, sa inuman nga, nakapag-invite ka. Diba? Diba? Sa birthdayhan nyo nga, nautang pa, nakapag-invite ka. Diba? Sa party nga, ikaw lamang ang in-invite, buong angkan nyo na kasama mo. Ba't sa church, hindi natin yun mai-apply? Tama, mali. Diba? In-invite ka, parang Nehemiah, malapit na ang birthday mo Diba? Malapit na ang birthday mo, November 25. Magba-Vikings ba tayo? So, I expected ni Nehemiah, isa ka lang pupunta. Pagtingin doon, isang buong barangay yung dala-dala mo. Isang buong barangay, papakainin ko to lahat. Paano na to? Di ba? Yun nga kaya natin gawin Di ba? Paano sasabihin mo, may libreng kain doon, tara. Sama naman, si mga patay gutom. Nakikita po natin. Diba? Kaya natin mag-invite. Diba? Sa inuman nga, sa birthday, na-invite tayo Diba? Ay may call ulit. Meron tayong, ngayon, meron tayong Thanksgiving na paparating. Meron tayong food share. Hindi, bahala na si pastor dyan. Si pastor na naman. Si pastor na naman yung bahala. Diba? Grabe yan. Diba? Wala na nga sahod, abono pa. Diba? Tapos may request ka pang Shanghai, tampaling kita Diba? May request ka pang caldereta, may biko pa. Aba, antindi mo, men. Diba? Be part of the what? Be part of the burdens. Diba? Hindi naman pwedeng tayo ay on fire lamang. Diba? Wow, marami tayong magiging bisita no. Diba? Ambag natin. Diba? Wala, pogi lang. Sabi nga ni Marinjana, ganda lang, pastor. Hindi naman namin kailangan ng stop toys. Hindi naman namin kailangan ng stop toys. Ilagay ka namin doon sa harapan ng hagdanan. May event natin sa multipurpose, lagay ka namin doon sa hagdanan. Taga ganun ka doon.
Eh, wala pastor, pampaano lang 'to, pampaswerte ba? Hallelujah. You see, people of God, no, hindi natin pwedeng laging sabihin, marami namang magbibigay diyan sa church na 'yan. Wag na lang tayong wag na lang tayong makiparte. 'Di ba? Ang matindi nun, nag-Sharon ka pa, ha? 'Di ba? Ikaw pa una nagbalot, aray mo, 'di ba? So be part of the burdens. Ano po? Kaya nga tayo body, 'di ba? Eh wala, magsasuffer na yung finances ni pastor. Sa halip na makapag-ipon si pastor dahil siya na lahat na nag-shoulder nung maraming member, eh wala na, finish contract na. Ano sasabihin natin? Because the Lord provided, pastor. The Lord will provide naman, pastor. Eh, antindi mo ha? Diba? The Lord will provide. Diba? Pero hindi mo ma-apply sa buhay mo, dahil the Lord will provide. Kung kami, kaya namin mag-provide, if the Lord provided in us, kaya nyo din. Ano po? Mahaba pa ang panahon. Kaya nga po bilang mga leader, anong ginagawa namin? Nag-a-adjust kami. November pa lang, October pa lang, nagsasabi na tayo, may parating tayong Thanksgiving. Edi parang ngayon, maghulog-hulog ka na ng 20-20. Tingnan natin, pag wala kang maitapong or wala kang maiambag or wala kang wala kang maitutulong dun sa ministry, kahit man lang pambili man lang ng lobo or pambili man lang ng tawag dito, ng tape. Sure ako meron ka magiging di ba? Alam nyo mga kapatid, nasa Maynila tayo. Marami tayong pwedeng gawin dito. Di ba? Magtaka kayo kung nasa probinsya kayo. Di ba? Masasabi ko po sa inyo mga kapatid, sa amin, napakagrabe po ng doon, ng generosity, or napakagrabe po ng kanilang help sa kanilang mga leader at mga pastor. Alam nyo, yung pastor namin doon sa JIL, pag nagbabayan sila ng ito yung ating gawain, meron po tayong foundation day. Alam nyo, ang tanong kaagad nila, wala silang tanong. Alam nyo, nakalagay kaagad doon, pastora, akin na po ang 3 manok. Di ba? Bakit? Hindi nila sasabihin, pastor, wala kaming maiaambag, wala kaming pera. Di ba? Ang katwiran nila, wala man akong pera, may manok naman kami. Di yung panabong ni tatay, yun na lang ang aking ibibigay. Di ba? Medyo makunat lang to, pastor, ha? Bahala ka nang bahala ka nang palambot. Di ba? Totoo po yan. Di ba? Totoo po yan. At dahil po ganun po sila, nabuhay sila sa ganung klaseng mindset na tulungan sila. May magdadala ng aking pastor, 1 kilong bigas. Pastora, yung sa akin po ay na lang po ang akin. Yung akin na lang po ang asin, bitchin, magic sarap, at saka asukal at kape. Yun. Tulungan sila. At pagdating po ng panahon, di ba, sabi naman ng Panginoon, give to the storehouse so they may be food in the storehouse. So kapag tayo po ay nakikiisa doon, ang gusto natin, nakikikain lagi tayo sa storehouse, pero hindi naman tayo nag-i-store doon sa storehouse. Di ba? Maraming ganyan mga kapatid. Tayo ang taga-ubos ng store doon sa house ng Panginoon. Di ba? Yung iniimbak doon, tayo ang taga-ubos, pero hindi tayo nagiging kaparte ng burdens na mag-imbak din. Dapat maging kaisa tayo. Sabi ko nga sa inyo, pinagpala po ang nakapagbibigay kaysa yung palagi tayo ang tumatanggap. Alam nyo, in this ministry, I learned na mas blessed po kapag tayo ay nakakapagbigay, mas blessed po kapag tayo po ay nagiging source ng pagpapala at hindi tayo yung tumatanggap lagi ng pagpapala. Kapag ikaw ay tumatanggap lang, hindi pagpapala yan. Provision pa lang yan ng Panginoon. Pero ang totoong pagpapala ay kapag ikaw na ang nagiging pagpapala sa iba. Di ba? Hallelujah, Jesus. So natuto po tayo, God arranged the members of the body. So ganun din po sa mga gift. Bakit kaya meron tinatawag na gift of generosity? Ang gift of generosity ay hindi lang po binigay ni Lord para sa isang tao. Yan po ay para sa maraming Kristiyano. Matuto tayo. To be generous in all. Hallelujah, Jesus. So sabi pa dito, each one of them as He chose. So tayo binigyan ng Panginoon ng gift na kung ano po yung kaya natin. Kung ang kung ang talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay kumanta, pero ikaw po ay prophetic, maaring prophetic musician ka, maaring prophetic vocalist ka, maaring
prophetic healing, prophetic deliverance. Ano po, double portion na po tayo ng anointing, mga kapatid. Ano kaya incapacity tayo to receive that yung tinatawag na gift mix or yung magkakahalong gift. Sabi dito, if all were a single member, where would the body be? Kung tayo po ay kanya-kanya, ano po kaya ang itsura ng isang body? 'Di ba? Isipin mo yung sarili mo, kung yung kamay mo may sariling mundo, no, yung paa mo may sariling lakad, ano po, at yung ibang parte ng katawan mo ay may sariling buhay, eh paano na 'yan? How could it be? 'Di ba po? So kaya nga tayo nagiging organized eh. 'Di ba? Paano kaya po naging successful yung ating nakaraang team building, yung nakaraan nating AGR, yung nakaraan nating mid-year celebration, yung nakaraan nating anniversary. Bakit kaya siya naging posibleng maganap? Because of what? The unity of what? The body of Christ. The unity of each and every one of us. Nagtulong-tulong tayong lahat para tayo makapag-provide ng pagkain para sa lahat, mapabisita man o dating member. Diba? Marami nga sa atin nakakapag-sharon pa eh, nakakapag-take out pa, di ba? Pastor, ang dami pa natin pagkain. Anong sabi ko? May plastic labo dyan. Magbalot na kayo ng inyo. At ipagbalot nyo na rin yung iba para hindi lang isa ang meron. Baka sabihin naman, may kinikilingan si pastor. Sila lang ang pinagbalot, ay kami hindi. Ano po, di ba? You see, people of God. Di ba? Nagtulong-tulong tayong lahat. Bakit kahit papaano tayo nakakapag-share doon sa nabagyuhan? Nakita niyo po yung message sa atin nung pinsan ko na nasa Cebu. Na talagang as in wash out. Ngayon, alam niyo po, ngayon ang kanilang bahay, kurtina pa lamang po ang kanilang kanilang dingding ngayon doon sa kwarto nila. Pag hinawi mo yung kurtina, labas na po yun ng bahay nila. Dahil yung mga yero na nalipad, na napulot nila, yun lamang po ang ginawa nilang bubong para lang po meron sila masilungan, para lang po hindi malamigan. At sabi niya doon, napakalaking tulong ng ating pong kaunting na ipag-share at naibigay sa kanila. Hindi man ganun kalaki, di ba? Gasino na lang po yun. Yun na i-share natin sa kanila, pero malaking impact po yun para sa kanila, di ba? Nakikita nyo po sa simpleng pagtutulungan, sa simpleng pagkakaisa ng body, natutulungan natin yung ibang parte, natutulungan din natin yung ibang mga tao. Nagigets po natin? So our God is a God of arrangement. So tulungan natin yung parte ng body. Kung nilagay ka ng Panginoon na ikaw po ay nasa music, pagbutihin mo sa music. Pakagalingan mong mabuti. Pag-aralan mong mabuti para maging mas kagamit-gamit ka doon sa larangan na yun. Ikaw ay magaling magluto, o edi next time, hindi na si pastor ang magluluto. Ikaw na ang tagaluto ng ministry para si pastor, focus na lang siya saan? Pananalangin, fasting niya, preaching niya. Kaya nga po na-amaze ako doon sa mga member na nung I think anniversary ata yun, nasabi nila, pastor, dapat hindi na po ikaw ang nagmamap dyan. Kasi po, magdamag ka na nagluto habang kami doon. Magdamag kaming humihili. At maaga lang kaming pumunta. Dapat kami na po ang gumagawa niyan. Di ba? Sabi ko, okay lang. Di ba? Pero alam niyo po yun, nakakataba po ng puso yun na maririnig mo yun sa mga member na, ay, thank you Lord. Di ba? Nakikita rin pala nila yung pinagpagodan mo. Hindi lang pala sila doon attendees. Sila pala po ay meron pong puso doon sa church. Na, ay pastor, wala po tayong inita ng tubig dyan. Diba? Ito po, itong grupo namin, itong Makati group namin, nag-ambagan po kami ng electric kettle. Pastor, nakita po namin walang tissue. To the rescue ang ating Ninang Dana, sandamakmak na tissue. Diba? Kaya nga po hanggang ngayon, ang dami ko pang tissue dito. Diba? Pero tanggap lang tayo ng tanggap dahil darating ang panahon, gagamitin din natin yan. Diba po? Hallelujah, Jesus. May pinadalang water jug. Sabi ko, wow, thank you Lord. May mapapaglagyan na kami ng juice sa Thanksgiving. Po? Hallelujah. Nakikita niyo po mga kapatid kung paano po tayo
ni-unite ng Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nakikita natin ang ating church or ang ating ministry na para ba itong ating bahay, na yung gamit doon, kailangang ingatan mo kasi parang ganito lang yan. Sa bahay ninyo, kailangan yung ingatan yung plato kasi pag nabasag mo yan, ikukwentas yan ng nanay mo. Ikukwentas yan ng nanay mo sa'yo. Ganun din. Yung mga gamit natin sa church, isipin niyo po yun. Na pinagpaguran yun ng mga nag-sponsor, pinagpaguran yun ng mga vessel ng Panginoon. Yun lang ang maibabalik natin sa kanila, yung ingatan natin. Yung provisions na ipinagkaloob sa atin, na pinagkatiwala nila sa atin. Amen. Hallelujah, Jesus. So, ganun din po sa gifts. Every time na hindi nyo ginagamit yung gifts nyo, hindi nyo yung pinapractice, paano po magbe-benefit yung iba? Ang dami-daming may sakit sa church, laging iintayin si pastor para mag-pray over. Ang dami-dami namang may anointing ng healing. Anong ginagawa ng mga anointed vessel natin dyan to heal the sick? Ang dami-daming oppressed, pero iintayin pa si pastor. Para mag-cast out ng demons? Bakit hindi natin tulungan yung ating mga leader? Kung sila sa atin lumalapit para magpa-cast out ng demons sa kanilang buhay, cast out mo na. Diba? Huwag ka na magpaalam, i-cast out mo na yan. I-apply mo lang yung tinuro ng pastor at leader mo. And then afterward, i-testify mo, pastor, thank you po sa teaching mo. Natuto po ako, kanina po may napalaya po, meron pong na-deliverance, meron pong ganito, meron ganyan. Diba? Sumasaya ang inyong leader. Dahil yung kanila pong mga pagpapagal, yung pagpupuyat nila, magdamag, yung pagpupuyat nila gabi-gabi, simula alas 10 hanggang alas 12, alauna ng madaling araw, ay nagpe-pay off na. Dahil yung palang ginijimit niya, kahit malayo, natututo, niya-apply yung kanya pong itinuturo. Tama po ba? Sabi po ng 1 Corinthians 12:20-25, as it is, there are many parts, yet one body. Tayo po ay magkakaiba ng parte sa body of Christ. Diba? Kaya nga po lagi kong pinapaintindi, katulad ng ating mga OFW, sasabihin nila, pastor, pasensya na kayo, wala kaming masyadong magawa, kami ay makakapag-support lamang financially. Diba? Yun yung parte mo eh. Diba? Hindi namin masasabi na hindi po yun malaking impact sa body of Christ. Diba? Pastor, ang kaya kong magawa ay maipanalangin ka. Abay, thank you. At merong nananalangin at nag-i-intercede sa amin ng mga intercessions or intercessor. Diba po? Sabi dito, the eye cannot see to the hand. I have no need of you. Hindi raw po pwedeng sabihin ng mata na hindi niya kailangan ng kamay. Paano pag nagkapuwing ang mata? Kailangan niya po ang kamay para magtanggal. Tama po? Ganun din po. Para po makapag-function ng maayos ang ating ministry, kailangan po kayo ng mga pastor. Diba? Kaya nga po kahit hanggang kaya ng pastor ay i-appreciate namin kayong mga leader. Hanggat kaya namin, gagawin namin yung kaya namin to appreciate all of you, one by one. Diba? Kahit i-PM na lang namin, hindi na namin ilathala pa doon sa iba. Bakit? Kasi alam namin na kailangan po namin kayo sa ministry na ito. Diba? Kaya nga po sa aming mga leader, masakit po na kami po ay nawawalan ng member. Alam niyo po kung bakit? Para din po kami nawalan ng isang parte ng aming katawan. Para po kaming na-amputate. Alam niyo yun? Di ba? Para ka naputulan ng isang daliri, para ka naputulan ng isang kamay, ng isang paa, na ang hirap gumalaw kapag wala yung iba nating mga kasama. Kaya po sa church, kapag tayo magsaserve sa church, hallelujah Jesus, wag na tayong mag-intayan. Kung kaya nating mauna na, kaya nating maging mas maaga, gawin na natin para maging kagaanan doon sa iba. Hindi yung pagdating pa ng pastor, doon pa lamang ang doon pa lamang mag-aasikaso, doon pa lamang magpa-practice, doon pa lamang mag-aayos ng upuan, doon pa lang mag-i-invite, na dapat pagdating nila, maikas na kaagad kung ano yung command ng Panginoon. Wala. Kailangan pang maraming ayusin, asikasuhin, and so on. Are you with me, people of God? Sabi dito, nor again the head to the feet. Hindi rin pwedeng sabihin ng ulo na hindi na kailangan ng paa. Paano siya makakapunta sa ibang lugar? So, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na hindi ko kailangan ang mga missionary at mga workers. Hindi ko masasabing, Nanay Ann, hindi kita kailangan para mag-lead dyan sa Novaliches.
Paano ko makakapag-lead sa Novaliches? Ano, magtatagibution technique ako times 2? Magiging Naruto ako dito? Magiging ninja ako para Carl Abisin, Novaliches ka. O ikaw, another Carl Abisin, dyan ka sa Bacoor. Another Carl Abisin, Cagayan. Another Carl Abisin, Bicol. Another Carl Abisin, dito ka. O, ayan. Di ba? At ikaw na main, o dyan ka sa main. Mag-stay ka dyan. Di ba? Ganun po ba? Gusto po ba natin na magtagibution technique na yung ating mga pastor para lamang po magampanan? Eh wala eh. Di ba? May mga ministry tayo, intayin lagi natin yung pastor. Di ba? Pag wala si pastor, wala din. Walang work, walang gawa sa ministry. Wag na, hindi nyo na kailangang intayin. Ano po, kung alam nyo po na kaya nyo naman po doon, ay magpresenta na tayo. Pastor, kaya ko naman po mag-lead ng mga bata. Ano po ba ang aking gagawin? Oh, di ba? Di ba? May initiative. Ano? Hindi po yung kailangan pampukpukin bago pa po gumalaw. Ano, parang pako. Laging kailangan ng martilyo. Lagi may taga-tuktok bago bumaon. Ano po? Sabi dito, on the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And on those part of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. Diba? Minsan, ang akala po nila kapag ka po maganda na ang kanilang position, kapag ka kayang-kaya na nila yung gift nilang i-apply, akala nila nasa kanila na po yung greater honor. Pero alam niyo po ba, pinakang greater honor ay nandoon sa pinakamaliliit na mga membro. Diba? Katulad po na itong darating na RRM. Diba? Sabi sa akin, Pastor Carl, okay lang po ba na ikaw po ay mag-head usher? Diba? Alam nyo, sobrang thankful ako. Alam nyo kung bakit? Hindi po magiging effective or hindi po magiging maganda yung event na yun without an usher. Kung wala ang mga usher, wala ang mga helper, ang ministry ng helper ay wala. Hindi magiging effective ang sa ministry. Diba? Yung see people of God. Halimbawa sa isang church, kung isa lang doon ang nag-i-invite, paano pag wala yung isa na yun? Paano pag siya ay, halimbawa ay, siya po ay may pinuntahan, o kaya naman ay meron siyang nilakad na importante, wala na mag-i-invite sa atin? Kasi wala yung taga-invite? Are you with me, people of God? Natuto po ba tayo? So yan po ang benefit ng ating mga gift. Para hindi po tayo makapagkumpetensya sa iba. At alam natin kung anong pwede nating magawa for the family. Hallelujah, Jesus. Ano po? You see, people of God? Totoo po yan. Sinabi dito, and on those part of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable part are treated with great modesty. Diba? So, ibig sabihin, tratuhin natin ang bawat parte ng katawan, bawat gifts. Kailangan i-respeto natin ang bawat gift na ibinigay ng Panginoon. Kung ang gift niya ay prophesying, ang gift ng isa ay healing, ang gift ng isa ay deliverance, hindi niyo kailangan pagbangga-banggain yan. Hindi niyo kailangan makipagpagalingan sa gift ng iba. Hindi niyo kailangan makipagpataasan sa gift ng iba. Hindi niyo kailangan makipagpataasan ng posisyon sa posisyon ng iba. I-gets po natin, learn to what? Learn to respect and give honor to every gifts that are present in the church. Diba? Mapalad tayo kung may mga gift of healing na nandoon sa church natin. Because what? Diba? Kasi may makakatuwang si pastor para mag-heal. Ano po? Ang dami-dami nangangailangan ng healing. Yung mga binigyan ng capacity na mag-heal. Ang tatamad. Diba? Nakamukmuk lagi sa mga kwarto. Yung mga binigyan ng capacity ng authority para makapag-cast out ng demons. Wala. Nakikipagkompetensya sa kanilang mga knowledge and understanding. Sabi dito, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Nakikita niyo po yun? Minsan, ang thinkings po natin, dahil usher ka, ikaw na po yung pinaka, parang hindi ka masyadong pansin.
Pero tandaan po ninyo na ang Panginoon, pare-pareho lamang po ang care na ibinigay sa atin. The same care that God given to the head of the ministry is the same care that God given to the member of the ministry. The same care that God given to the leaders are same care that God given to other or to the new beginners. Diba? Nare-remember niyo po yung prophetic word na inirelease sa atin ng prophet Nehemiah last time? Ano po? Diba? Anyone who love your leader will be loved. Bakit? Kasi yun po ay parte ng Panginoon para hindi tayo makaramdam ng merong pagtatangi or merong favoritism. Ano po? O kung minahal ninyo ang mga leaders ninyo, mamahalin din kayo. Kung naging generous kayo, naging submissive kayo, ganun din po ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Makikita po ninyo at doon nyo makikita yung honor na para po sa inyo. You see, people of God, number 2, our gifts or the benefits of discovering our gifts is to help the church. Alam nyo, kaya po kailangan natin i-discover yung gift natin ay para po matulungan natin yung church. Hindi po para may pagyayabang ka, oy, kaya ko na mag-deliverance, man. Kaya ko na mag-heal, man. Kaya ko na mag-prophesy, dude. Hindi yan ang purpose ng ating mga gift. Ang gift ay hindi para sa your gift is not for show. Your gift is for helping the church. Hindi ka binigyan ni Lord ng gifts para magkaroon ka ng show o magkaroon ka ng platform. Binigyan ka ng gifts ng Panginoon, even you have no platform for you to help the church or the ministry. So sabi ng Ephesians 4:11-13, and He gave the apostle, the prophet, the evangelist, the shepherd, the teacher to equip the saints. Sino po yung i-equip namin? The saints. Ibig sabihin kayo, yung mga pinabanal ng Panginoon. For the what? For the work of ministry. So, ibig sabihin, lahat tayo ay meron trabaho na inilatag o inilagay ang Panginoon. Sabi dito, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of knowledge of the Son of God. Hanggang saan? Hanggang sa tayo daw po ay patuloy na magkaisa. Patuloy na i-unite ang ating pananampalataya, ang ating karunungan patungkol sa anak ng Diyos. Sabi dito, to mature manhood. Para magkaroon tayo ng maturity, hindi immaturity. Magkaroon ng childlikeness, hindi childishness. Sabi dito, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kabuuan ng ating Panginoon. Fullness of the Lord. Hindi foolishness. Are you with me? Thank you, Jesus. So kapatid, yung regalo na ibinigay sa'yo ng Panginoon ay para tulungan mo yung member. Para tulungan mo yung kung ikaw ay leader, binigyan ka ng gift to help the member. Diba? Kaya nga po tinuturo ko sa inyo, ang prophesying ay hindi yung kailangan masabi mo sa kanya na nakita ko yung bahay niyo, nakita ko ganito, nakita ko ganyan, nakita ko yung pangarap mo, nakita mo yung desire mo, in what sense? Diba? The purpose of prophecy is to communicate between God to people. To help the others na yung hindi kaya mag-utter in the spirit. What is the purpose of other gifts? Hallelujah, Jesus. Nakikita po natin mga kapatid, alam nyo po, there's a lot of gifts in the ministry. Napakarami pong gifts in the ministry. First is the gift of prophecy. Ano po yun? Para saan po yun? Diba? To help the members of the body of Christ to receive and communicate an immediate, urgent message of God para sa kanyang mga tao o yung tinatawag na divine anointed utterance. Nagigets natin? Ikalawa, the gift of pastoring. Ang kanilang ability to help the body of Christ for the responsibility of spiritual welfare para sa kapakanan ng mga member. Kaya nga po sila yung nagtuturo sa atin paano po mag-ipon, paano po maging magaling na magulang, paano po maging counseling, in other term.
Diba? Paano ka magiging magaling na shepherd, magiging magaling na member, magiging productive na Kristiyano. They help us. Ikatlo, the gift of teaching. Not because you teach, you are a pastor. Because the gift of teaching is different to the gift of pastoring. The gift of teaching is to help the body of Christ to what? Communicate information relevant to the health of the ministry. Meaning sound doctrines, ways paano ako magiging better na Christian, hindi bitter na Christian. Diba? Ang dami-dami ngayon nagdi-discipleship pero hindi naman nila alam yung essence ng discipleship. Alam niyo po ba na ang discipleship ay naka-assign para sa mga teachers or sa may mga gift of teaching for the what? Para i-fed. Para mapainom or madiligan yung mga members. Hallelujah. Number 4, the gift of wisdom. Anong ability or special ability nito? The gift of wisdom is to help the body of Christ to know the mind of the Holy Spirit. That is wisdom. Nagigets po ninyo? At para malaman yung needs ng isang tao. So if I know the needs of Sis Dana, that is wisdom. Kahit na hindi ko siya kilala, pero alam ko yung needs niya, that is wisdom. Hindi siya knowledge kasi wala naman akong alam sa kanya. Hindi ko naman siya kilala ever since the world began. Nagigets natin? That is wisdom. Next is the gift of knowledge. Ano po ang purpose niya sa body of Christ? To help the body of Christ to discover, accumulate knowledge, to analyze problems and solve it, solution, clarifying information, and changing of ideas. That is the gift of knowledge. Amen? So, ibig sabihin, ang gift of knowledge ay walang, ito po ay in-related to physical, physical things. Yung mga natututunan natin by experience, testimony, changing of ideas. Nung pastor si Kuya Nehemiah, ano ba yung ginawa niya? Dahil ako ay mabagong pastor lang, ano ba yung tips mo sa akin? Ganun po ang gift of knowledge. Nagpapasahan tayo ng ating mga kaalaman. The gift of exhortation. The ability to help the body of Christ to what? Minister the word. With what? With comfort, consolation, encouragement, and counsel. So, ibig sabihin, ito po pala may mga gift of exhortation. Sila po yung may mga gift of counseling na tinatawag or yung counsel. Sila po yung nagka-counsel ng member kapag may hindi sila maintindihan. Sis Dana, paturuan nga ako kung ano yung sinabi kanina kasi nung nagpe-preach ang prophet Nehemiah doon sa Sunday service natin, meron akong bagay na hindi doon naintindihan. 'Di ba? Pwede bang i-exhort mo pa sa akin or magbigay ka pa ng another example para mas lalo ko maintindihan? Yun po ang gift of exhortation. Sino po dito na yung church po nila pagkatapos ng Sunday service may mga bilog-bilog? 'Di ba? Yung mga men's, youths, and so on, nagbibilog-bilog. Ang tawag po doon, exhortation. Nagpapalitan sila doon ng kanilang mga kaalaman na maintindihan lalo yung preach ng pastor. Ano ba ang purpose? Bakit yun ay preach ni pastor? Sunod, the gift of discernment. Ibinigay siya sa body of Christ para saan? Para mayroong assurance. Huwag niyo sasabihin na I discern something kung hindi naman kayo sure. Hindi yan discernment kasi hindi ka naman sigurado. Because discernment give us assurance. Maaring ito man ay behavior, maaring ito man ay divine reality, human reality, or even a satanic reality. Diba? Minsan sasabihin natin, I discern na ikaw ay maldita, pero hindi ko sure. Ba sabi mo na discern mo, tapos di ka pala sure. Diba? Pag sinabing discernment, sure ka. Alam mo. Nagigets mo natin? Di ngayon, na-discover nyo, ay patay tayo dyan, palpak pala yung aking ginagawa. Diba? Sasabihin ko lagi, I discern. You know what is discernment? Knowing what is good and what is evil. Alamin ang tama at alamin ang mali. Tapos hindi mo alam yung tama, hindi ka pa sure. May tama ka nun. Diba? Hallelujah, Jesus. So, are you learning? Natuto po kayo? Diba? Hallelujah, Jesus. Natuto po ba tayo sa ating pong mga pinagdadaldal dito? So ngayon, na-realize niyo po na, yung pala yung pagkakaiba ng mga gifts. Diba? Mukha lang siya magkakapareho, kapatid. Pero may pinagkaiba-iba po yung mga yan.
Ano po, o sumunod, the gift, yung isa pa palang character ng gift of discernment, yung kaya niya pong i-utter kung ito po ba ay divine utterance, ito po ba ay human lamang, or yung tinatawag na soulish things, or satanic or demonic things. So kapag ako pala, meron akong understanding na parang may demonic presence, ang tawag doon discernment. Hindi sa vision, hindi sa prophecy. I prophesy that there is a wrong usage. Diba? Ang tawag doon, discernment, nalalaman mo kung ito po ba ay desire, ito po ba ay human thinkings, ito po ba ay practicality, ito po ba ay satanic or demonic intervention. Ang sunod na gift is the gift of giving. Diba? Yung mga mapagbigay dito, regalo pala yan ng Panginoon sa inyo na maging mapagbigay kayo. Ito po yung special ability ng to contribute their material resources to the work of the Lord. Liberality and cheerfulness. Yung handa silang magbigay, yung buong bahay nila, ibinigay na nila yung stocks. Hindi na po nila yung kanila pong pantry, ay nilipat na nila doon sa buong church para lang mag-benefits yung body of Christ. Pero masaya sila doon. Alam nyo, kapag may mga ganito tayo sa church or sa ministry, huwag natin pigilan. Diba? Kung nagdadala sila doon ng manok linggo-linggo, or siya, hayaan mo. Diba? Diba? Yung buni, nagagamot yun. Pero yung makakain ka ng manok, hindi yun Diba? Yung si people of God. Diba? Huwag na tayo magreklamo. Ano ba yan? Laging may manok na dinadala. May kati-kati. Alam mo, magdala siya ng baboy kung poultry yung kanila. Diba? Kaya pala lagi may dalang itlog ng manok. Diba? Magtaka ka kung dinadala itlog ng manok ay ostrich yung kanilang nasa farm. Diba? The gift of giving. Yung mga mapagbigay nating mga kasama sa pananampalataya, sila po ay nagkakaroon or sila po yung reason bakit may tinatawag tayong resources na ministry. Bakit kapag kami nagugutom sa ating mga kapatiran, pwede may maibibigay tayo na pangkabuhayan package or pagkain man lang. Because of the gift of giving. May tagapag-imbak or may tagapaglagay ng mga foods and stuffs and other things as an offering for the body of Christ. Are you with me? Ikasyam na gift, the gift of health. Ang purpose niya sa body of Christ? Ang purpose niya is to invest the talent. So ibig sabihin, ang worship team, ang tawag po sa kanila ay the gift of health. Sila yung tumutulong para po matulungan tayo na magpuri ng deeply. Tinutulungan nila tayo na maibigay yung talent natin. Ang tawag doon ay the gift of health. Yung ushering, that is the gift of health. Nagigets po ninyo? Singing, yung basta in-related to talent, ang tawag doon ay gift of health. Binigyan tayo ng talent para makatulong sa ating ministry. Binigyan ka ng talent para magaling kang mag-design ng church. Ang tawag doon ay gift of health. So at least hindi na si pastor mag-iisip pa naman kung ano-anong design. Meron ka ng design na ma-share mo sa kanila. For approval na lang. Nagigets po natin? Diba? At yun daw po ang reason para ma-enable yung iba para mag-increase sila, maging effective sila sa kanilang mga gifts. Ito yung tinatawag ko sa inyo na passion gifts ninyo. Ano ba yung passionate ka? Passionate ka magluto, tumugtog, mag-drawing. Pwede drawing mo yung mga drawing mo kami linggo-linggo. Hallelujah. And other stuffs. Diba? Ang sunod doon, the gift of mercy. Ang sabi doon, the gift of mercy, is the special ability, to help the body of Christ to feel genuine empathy, compassion for individual, so ibig sabihin, ito po yung capacity po nila para, sila po ay magkaroon ng, alam mo yun, yung magaling silang tsumika, yun po yung gift of mercy, yung tipong kaya nila maki-adjust kahit na kanino, kaya nila maki-adjust kahit saan. Kahit na po meron pong pumunta doon na member or even non-member, kaya po nilang makibagay. Yun po yung gift of mercy. Sabi dito, who suffer distressing, physically,
Sila po yung may mga capacity po na, yung alam mo yung may simpatya sila, yung kaya nila makiramdam. Halimbawa, sa isang church, halimbawa, meron dong umattend na bago man yan o matagal ng Kristiyano, tapos parang feeling nila nalulungkot ito si kapatid o nalulungkot yung bagong member, sila yung pupunta doon at sila po yung nag-share ng grace or ng mercy na para sa kanila. Uy, alam ko na nahihiya ka kapag nahihiya ka na wala kang masyadong kausap. Opo, wag ka dyan. Hallelujah, Jesus. So natuto po tayo mentally. Sila po yung nag-a-advise. Sila po yung nakalagay para mag-advise. Ang tawag doon, the gift of mercy. Meron kang compassion heart na tulungan yung mga physically drain, mental drain, emotional problem. Hindi naman lahat ng emotional problem, demonic oppression. Diba, marami sa atin, may emotional problem na, oppression na kagad. Diba? Know the gift of mercy. Parang katulad noong tinutulungan namin dito na kapatid sa, hindi pa naman siya typically non-Christian siya. Masasabi ko non-Christian. Siya po ay may anxiety. Na-trigger yung anxiety niya dahil po nagkaroon siya ng acid reflux. So kailangan niya hindi deliverance. Ang kailangan niya ay gift of mercy. Na malaman niya na may katuwang siya or may kasama siya para mapaglabanan yung kanya pong pinagdadaan ng problema. Yun po ang gift of mercy. Huwag mong itapon. Ay nako. Papaluin kita. Hallelujah, Jesus. So next is the gift of missionary. Meron din daw pong tinatawag na gift of missionary na sabi dito, it is the special ability that God given to the body to minister whatever gifts or whatever other spiritual gifts they have in a second culture. Ibig sabihin yung missionary, sila po yung naka-design ng Panginoon para po mag-minister sila doon sa ibang mga tao. So depende yon sa kung anong gift ang inilatag sa kanila. Halimbawa, healing lang or deliverance lang or prophesying. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po lahat na may gift of prophetic or prophetic sight ay para sa prophecy or para sa prophetic. Yung iba po ay nilagay ni Lord for missionary work. Meron silang prophetic gifts para doon sa missionary work para malaman lang nila yung need ng tao na i-minister nila. Dahil paano ka makakapag-minister nang hindi mo nakikita yung kailangan ng tao? Diba baka mamaya ang kailangan pala nun encouragement tapos deliverance mo. Yung mukha kang timang. I command every spirit, come out in the mighty name of Jesus. Pastor, nakaka-depress. Wala nag-manifest na demons. Kasi hindi naman kasi kailangan na i-cast out yun. Wala naman kasi i-cast out dun eh. Ang kailangan lang nila mag-minister sa kanila to help them. Ito po yung trabaho na hindi nila kailangan na sila po ay ma-plant sa isang church. Minister ka, meaning ikaw ang pupunta sa kanila. Ayaw nilang pumunta ng church. Ikaw po ang pupunta sa kanila. That is ministering. Nagigets po natin? Next is the gift of evangelist. Ang sabi dito, the ability, to what? To share the gospel with unbeliever in such a way that men and women become Jesus' disciple and responsible member of the body of Christ. So ang trabaho po pala ng evangelist ay mag-evangelize dun sa mga un-Christian. Bakit marami po sa panahon natin ngayon ang ini-evangelize nyo, Christian din. Ang ini-evangelize nyo, nasa church ng may church, nasa pastor ng may pastor. Diba? Hindi evangelizing ang tawag doon. Pirating ang tawag doon. Pinipirata nyo yung mga member ng iba. Pinipirata nyo yung mga ng iba. Are you with me, people of God? Hindi ganon. Wala pong gift of pirating. Wala pong gift ng diba? Wala pong gift ng pagiging pirata dito. Pero may gift of what? Gift of missionary work. May gift of evangelistic work. So be an evangelist. Evangelize upon them. Hallelujah, Jesus. So natuto po tayo. Rababashi kalaray yalarababa. So nawa po ay kayo po ay natuto. So this is a very
a very interesting topic. Ano po, itong mga regarding sa gifts. Ano po? No. Diba? Next is the gift of hospitality. Ano sinabi dito? The gift of hospitality is ability that helps the member of the body of Christ to provide an open house and a warm welcome to those in need of food or in lodging. So, ngayon, masasabi ko po na wala pong mothering anointing, pero meron pong hospitality anointing. Yung hospitality, sila po ay meron pong heart na mag-care. Alam niyo yun, pag may bahay, parang gusto niya nandun na patirahin sa kanila. Pag walang may makain, ready sila to give food, to give something that will benefit the body of Christ or even unbelievers. Okay? Ang tawag po doon ay gift of hospitality. Kaya, ayun. Kaya thank you guys sa mga tao natin dito or mga parte ng body of Christ na they are hospitable. Ano po? Yan po ay isang regalo ng Panginoon sa inyo na hindi maaagaw ng kahit na sino. Yung iba may bahay, ang laki-laki, pinagdadamot. Pero kayo, wala man kayo malaking bahay, pero open pa rin. No. I said no. Huwag makulit. Higa na doon. Diba? Sabi ko may ginagawa pa po ako. Bato ka ng bato. Diba? Mamaya nag-shoot na to lahat sa kape ko. Higa na doon po. Diba? Huwag makulit. At may ginagawa pa si Tito. Opo. Okay, so next po is the gift of faith. Alam niyo po, itong gift of faith na ito ay open for everybody. Sabi dito, the gift of faith is for the body to discern with an extraordinary confidence the will and the purposes of God for His work. Ano po? So, ibig sabihin, kung ako pala ay may kakayanan na i-discern yung work ng Panginoon para sa isang tao na to, that is the gift of faith. Ano po? Kaya everyone can have it. Kaya nga minsan na de-discern natin na parang feeling ko inilagay ka ni Lord para magpastor. That is the gift of faith. Po? Yung confident ka na ito yung purpose na inilatag ng Lord sa kanila. So, and so many more. Meron pa pong gift of leadership, may gift of administration. So, gift of leadership, ang nakalagay doon ay to communicate other. So, ang gift of administration is to administer or to plans. Magaling sila pagdating sa mga pagpaplano. May tinatawag na gift of miracles. Ito naman ay to perform powerful act of or divine intervention. Yung halimbawa ay instant healing or other miracles. Halimbawa, miracle of provision. Nag-declare halimbawa, okay, I declare na ikaw ay magkakaroon ng kotse, at nagkaroon nga. Tawag doon ay miracles. Po? So, hindi siya prophet, pero kapag nagde-declare siya, merong miracle na nangyayari. So, may tinatawag po na the gift of healing. Ayun, yung pagpapagaling. Ang kaya po niyang i-restore ay hindi lamang physically, emotionally, intellectually, spiritually, kaya pong i-heal yun na may mga gift of healing. Po? The gift of tongues or yung speaking in tongues or enable us to speak in other language. Gift of interpretation of tongues. The gift of voluntary poverty. Meron pa palang ganun. The gift of voluntary poverty. Po? Yung kaya niyo pong ibigay yung lahat niya kahit na po siya ay maghirap para po sa Panginoon. Imagine niyo meron ganun. Diba? Para po siyang si yung may gift po na ganito na voluntary poverty ay parang si Peter. Pedro, handa ka bang iwanan ng pangingisda mo at maglingkod sa akin? Opo, Panginoon. Ang pamilya mo, handa mong iwanan? Opo, Lord. Ang tawag doon pala ay gift of poverty. Hindi na bali maghirap siya. Basta magawa niya yung para kay Lord. Or masunod niya lamang ang kalooban ng ating Panginoon. Po? The gift of celibacy. Meron din daw pala nun. Yun daw po yung remaining single or yung tinatawag natin na
na eunuch, pagiging eunuch. Aray mo, day. Sino po ang nagkaroon ng ganito? Si Pablo. The gift of celibacy pala yun. So wala silang sense of having sexual temptations, or they want to be unmarried. So that is celibacy. The gift of intercession, yung mga kasama natin na grabing manalangin, at pag sila'y nanalangin ay merong answer ang Panginoon. Hindi po porket ikaw ay nagwa-warfare kuno or prayer of warfare ay intercessor ka. Prayer of warfare, wala naman po ganyan eh. The prayer of intercessor is to intercede for the people. Pero wala naman yung wala namang warfare prayer, because warfare prayer is not designed para po, di ba? Pag binasa natin sa Old Testament, wala naman doon nagwa-warfare prayer. Basta-basta. Pag pumunta tayo ng New Testament, si Jesus, hindi naman tinuro yan na, kapag may problema ka, i-warfare mo, men. Wala interceding or intercession. Sabi dito ay para magkaroon ng kasagutan yung panalangin. Yun po yun. So, hindi siya warfare. Ang tawag doon, interceding. The gift of deliverance. The special ability to cast out evil spirit or demonic spirit. The gift of service. Ito po yung kakayahan na or desire na palagi pong maging available or resourceful para kay Lord. Ito po yung laging may time. Kahit na may trabaho, kahit na may negosyo, lagi po siyang may oras para sa Panginoon. Ang tawag doon ay gift of service. Yung talagang anytime, anywhere, madaling araw man, gabi, umaga, pag tinawagan mo sila, ready to serve lagi. So the gift of apostle, o yung tinatawag na apostleship, ito raw pong gift na ito ay general leadership, and sinabi doon ay general leadership over a number of church or extraordinary authority in spiritual matter. Or spontaneous recognizing and appreciation sa every churches. Hallelujah. So ang gift of apostle pala, or the apostolic gift po pala ay meron. Sila po ay niled ni Lord para magkaroon sila ng multiple churches, or mag-govern ng multiple churches, or maging planter. And ang huli is the gift of martyrdom. Ito daw po ay yung pagiging consistent niya. Yung martyr siya, hanggang kamatayan, magsiserve siya. Kahit patayin siya, magsiserve pa rin siya kay Lord. That is the gift of martyrdom. So natuto po ba tayo, mga kapatid? Are you learning tonight? So yan po mga gift na binanggit ko sa inyo, that is 26 gifts from the Holy Spirit na pwedeng makatulong sa church. At imagine nyo po, lahat ng yan ay meron ang church. Ano kaya ang mangyayari sa isang church? Hindi po ba sila magiging productive? Hindi po ba sila magiging kagamit-gamit sa Panginoon effectively? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Next. This is the last. It's 12:23 na pala. Last is God is glorified. Kapag ginamit natin yung ating mga gifts, na-discover mo yung gift na yan, mag-glorify po ang Lord. Bakit? Siya po ang maitataas. Salamat sa Lord dahil sa healing, or dahil sa prayer mo, Sister Ann or Sister Grace. Dahil sa prayer mo, ako'y pinalaya ni Lord na. Ako'y pinagaling niya, ako'y dineliverance niya. Nag-glorify sino ang Ama. Sabi dito, as each has received a gift, use it to serve one another. Yung gift natin ay hindi para ipang-show. Ang gift na yan ay ibinigay sa atin para tulungan yung bawat isa. Even yung pastor natin, even yung ating mga leader, even yung ating mga member, or even yung non-believer. Sabi dito, as good steward of God's varied grace. Whoever speak as one who speak oracle of God. At bawat nagsasalita daw po na yan na lingkod ng Panginoon is an oracle of God. Ang sabi dito, whoever serve as one who serves by the strength that God supply, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ, to Him belong glory and dominion forever. Nakikita po natin kung paano po ang Panginoon mag-sustain, kung paano po ang Panginoon magbigay ng para sa atin. Hallelujah, Jesus. Diba? So dito po, makikita natin na ang
na ang totoong fruits ng ating mga gift ay hindi po yung kung ano, halimbawa, nagbigay ka, nakatulong ka sa kapwa mo, yung fruits nun ay nakatulong ka, hindi. Ang totoo, iisa lamang po ang common denominator ng lahat ng gifts. Ang fruits nila ay nag-glorify ang Ama. Kapag yung prophecy mo, kapag yung healing mo, yung deliverance mo, ginagamit mo, pero hindi nag-glorify ang Panginoon, hindi yan effective. Di ba? Ginamit mo yung prophecy, na-condemn lalo yung tao, hindi nag-glorify ang Panginoon, nagalit lalo sila sa Diyos. Lalo silang na-trouble. Ang tawag doon ay hindi pag-glorify, hindi fruitful yung gift na yon. Ano po, aralin mo muna bago mo gamitin. Diba? Kasi kung yan ay sa Panginoon, mag-glorify siya. Oy, praise the Lord. Salamat po, Prophet Nehemiah. Nung nag-prophesy ka sa akin, totoo nga, naganap. Thank you, Jesus. Nagkatrabaho ako doon sa declaration mo. Nagkaroon ako ng business. Nagkaroon ako nito. Na-elevate niya ako. Hallelujah. Sino nag-glorify? Ang Panginoon. Oy, Pastor Carl, salamat po doon sa gift of apostolic mo. Dahil nagkaroon ng transformation at nagkaroon ng maraming hubs sa buong Pilipinas na wherein pwede kaming kumonekta. Thank you, Lord. Diba? Sino nag-glorify? Ang Panginoon. So, effective yung gift namin? Effective. Yan ang fruits ng lahat ng gift. So, kung ang gift mo ay para maparangalan ka or para lang masabi na, uy, gumaling ito. Ano po, effective ang gift? No. Hindi po effective ang gift dahil gumaling yan or dahil po naganap yan. Effective ang gift kapag nag-glorify ang Ama. Diba? Parang katulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag tumanggap kayo, hindi po yun blessing. Pero kapag nakakapagbigay ka na or ikaw na nakakapag-bless ng iba, yun ang blessing. Dahil sinabi ng Bible, blessed is the one who give rather than the one who receive. Diba? So, ibig sabihin, nagiging effective ka na Kristiyano or nagiging better na Christian ka kung sa buhay mo ang napaparangalan ay hindi ikaw, hindi ang ministry, kundi ang Panginoon natin na pinaglilingkuran. Diba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So, ayun lang naman mga kapatid, that is the benefits of discovering your gift. Kaya kapatid, from now on, discover the gift that God has given to you. Mong hayaan na ikaw po ay maki-gifts lang. Ano po? I-discover mo rin yung para sa iyo so that maging helpful ka sa ministry. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment that you have been given to us. Father, I declare right now to open the eyes of your people today. Lord, let them know the gifts that you have entrusted in them. Let them know the talent that you owe upon them. May be glory upon their life. Glorify to the talents that you've given upon them. Lord, let them know the God-ordained gift and talents, the God-ordained special abilities that you have given to them. Father, I declare and decree in the mighty name of Jesus, Lord, let them be on fire. Let them know the gift that they may know themselves as worthy a Christian, as a better Christians, Lord, that are worthy to be called as a servant or as a Christian or as a worker of you, Lord. Father, we thank you that you release your grace today. As I preach this teaching, I know that you release your spirit that will open them to discovery of their gifts, to discover the discovery of their anointing and purposes, Lord. I thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, ayun, glory to God.